Okay, so sa mapagpalang alas 4:35 ng hapon at a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So nandito tayo ngayon sa shop, no. Kinuha po natin itong board assembly ng Samsung digital inverter sa LBC. Ito pa ay nanggagaling kay Sir Rafael Villacortes ng Tacloban City, mga kamaster. Ang problema daw di umano nito ay walang display. Yung kanyang Samsung digital inverter na refrigerator, no, walang display, pati yung panel. So medyo malala, no. Kaya sabi ko, ipadala na lang dito yung board, pati yung inverter board na to, para ika nga talagang ma-check natin kung ano talaga ang pinaka problema ng board na to, mga kamaster. Bakit walang display, mga kamaster? So baklasin ho muna natin to. Okay, so ayan, tanggal na ho natin, ano. Ngayon, dadamay mo ako sa hirap. Kalokohan yan. So yan, may pangalan pa yan, sir. May pangalan pa yan, no, para siguradong walang kawala, no. Yan. Okay. So subukan ho muna natin, ano. Subukan ho muna natin i-troubleshoot ito. Yung board na to. Ano bang problema? Motherboard ba ang problema? Bakit walang display yung kanyang panel, o yung panel ang may problema, mga kamaster? So simulan po muna natin mag-troubleshoot, okay? Okay, so magsimula na ho tayo, no. Etong board ni sir, ang pinaka-issue ni sir ay hindi raw po gumagana yung power. So madaling sabi, walang power. Tsaka yung kanyang display, no, ito, wala daw di umanong kahit anong display. Kaya iisipin natin na ano kaya yung problema ng refrigerator na ito, ano, na bakit walang power. So syempre, ang papasok sa ating isipan ay baka may problema sa primary o sa secondary. Pero pagka ganyan, ang lagi nating suspecha ay primary. Pero magkaganon pa man, ituturo ko sa inyo kung ano ho yung kadalasang issue kapag ito ay hindi gumagana o walang power. Kasi pag walang power dito, malamang wala ring ilaw. Parang lalabas dead set ho talaga. Okay? So ang i-check ho natin dito, syempre, itong motherboard. Okay? Kasi itong inverter board, paalala lang, ang inverter board, pag sira ho ang inverter board, may ilaw, no? May power pa rin yung ating refrigerator. So, set aside ho muna natin to. Kapag totally talaga walang power ang ating refrigerator, dito ho tayo mag-focus sa motherboard, mga kamaster. Klaro? Okay? So, ito, para malaman natin, may tutorial na ako, may mga inilabas na akong tutorial, ha. Papahapiwan ko lamang ho kayo para hindi ho humahaba ang ating video. Okay? Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Yun. So, para malaman natin kung good ang ating, ang ating inverter board, sa pamamagitan lamang nito, ha, itong LED na to, kukunin lamang ho natin yung anode tsaka yung cathode. O, dito tayo sa negative. Yan, negative. Then yung positive niyan, ito, yan, okay? Yan, didikit lamang natin yung ating negative test rod, okay? Yan. Then, ang positive ay nandito sa UVW, okay? So, sisimplihan lang natin to kasi talaga dapat mag-focus na ho tayo sa motherboard, okay? Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Yan. So, kapag umilaw yung UVW, good ang ating inverter board. So, set aside na ho natin dito. Ito. So, mag-focus ho tayo dito sa ating motherboard, no? So, ituturo ko ho sa inyo kapag halimbawa hindi nga gumagana ang display ninyo, tas walang power sa loob, o ito lamang inyong i-check, ha. Syempre, unang-una magsisimula ho muna tayo sa primary. Okay, primary ho muna tayo. Okay, para maging fair naman, para suwabe yung ating tutorial. Okay, primary. So kung ating mapapansin, nandito ho yung ito ho yung power supply natin, yung line tsaka neutral. So paalala lang, etong power supply nito, ito yung halimbawa ito yung line, isang lang, ha, yan kamasira, yan, isang linya lang ho yan. So hahanapin natin sa rectifier kung asan yung positive at saka yung negative. So nakita natin dito na ito yung positive, no? Ito yung negative. Ito yung output, ha, positive output, negative output. Ito yung DC, ha, DC output na negative, DC output na positive. At ito naman yung sa gitna, yan naman yung AC input. Okay? So susubukan ho muna natin na i-check, no, yung ating linyada. Sabi ko nga sa inyo, lagi tayo magtatapos sa rectifier. Kumbaga magsho-shortcut method tayo, marami na ho akong video nito. Pero magkagayon pa man sa ganitong uri ng problema ni Sir sa Tacloban, no, si Sir Rafael Villacortes, no, sa Tacloban. So siyempre magsisimula tayo sa tawag dito, sa primary. Yun. Yan, gawin muna natin tong yun, patungan. Okay, so paalala lang, ha. Magche-check ho tayo ng motherboard. Magsisimula ho muna tayo sa primary. Paalala lang, ha, mga kamaster. Ang i-check natin yung input at output ng rectifier. Magja-jump na agad tayo. Hindi na ho tayo dadaan dito sa mga parts na yan. Bakit? Kung matyaga kayo, pwede yung isa-isahin, pero para malaman natin kung may mga tama itong mga parts na to, dito na tayo mag shortcut sa sa ating rectifier. Paalala lang, itong
nasa kanan, ito yung output DC positive. Itong nasa kaliwa, ito yung output DC negative. At itong dalawang nasa gitna ay AC input. Okay? So, itong paalala, okay? Ito ay rectifier. So, dapat naka-forward bias tayo. Okay? So, ilalagay ko itong negative ko dito sa line. Yan, dito. Siyempre, hahanapin natin yung, yung linya. Mamaya kasi kaya pala walang power kasi nga busted yung fuse. So, siyempre, isa-isain natin yan. Okay? So, ilalagay ko ito dito ha. Dito. Yan. Okay? Yan. So, naka-forward bias tayo ha, kasi magtatapos tayo lagi sa rectifier. Unahin natin, fuse. Good ha, yan o. Naka-times 1 lamang tayo ha mga master. Fuse, good. Input ng fuse, output ng fuse, good. Then, papasok sa varistor. Ito po ay may part number na 14D8. Malabo na mata ko ha. 14D681S. Ayun. So, ulitin natin ha. Yan o. Input ng fuse, output ng fuse, varistor. Yan. Pagdating sa varistor, magja-jump agad tayo sa rectifier. So, magja-jump agad tayo sa input ng AC, good. Output ng DC, good. Okay, paalala ha. Tingnan nyo yung test prod ko kung asan yung negative test prod ko ha. Okay, kasi naka-forward bias tayo. Yan. So, meaning, wala palang problema yung ating mga parts na ito, yung dinaanan ng ating kuryente, ng ating linya. Okay? So, magja-jump agad tayo. Input ng power supply AC, output DC. So, good pala yung ating linyada. Okay? Okay, kasi pagka binaliktad mo to, itong pula, ilalagay ko dito, at ito namang itim, ilalagay ko dito, ang magkakaroon lang dyan yung input na AC. Magkakaroon lang ng continuity yung input na AC. Ulitin ko ha, yan o. Yan. Then, punta tayo dito, mag-jump agad tayo dito sa rectifier. Input AC, output DC. So, meaning, pagpasok ng AC dito, lalabas dito sa rectifier, na-convert niya na ng DC. Kaya buo ho yung ating linyada. Wala ho tayong problema sa parts, sa mga parts na to. Okay? Ngayon, sinasabi ko, pag binaliktad ko itong test rod ko, ito, ilalagay ko dito. Okay? Ito naman, ilalagay ko dito. Pagbabalitarin ko ha. Yan, pagbabalitarin ko. Yan. Okay? Sundan nyo yung tutorial ko ha. Ngayon, kapag as is. Okay? Ilalagay ko to dito. At i-check natin yung input AC. Yan, meron. Pero pagdating sa DC, wala ho yan. Okay? Kasi naka-reverse ho yan. Okay? Ganun lamang ho. Kailangan, dapat lagi nakamalaman natin kung good ang ating rectifier. Yun. So, meron siyang input, meron siyang output. Okay? So, dumako naman tayo dito sa kabila ito. Okay? Sa isang linya, sa neutral. Okay? So, kung kanina, ito, yung positive test rod ko ay nasa kanan at itong negative test rod ko ay nasa kaliwa. Okay? Ililipat ko to dito sa, yan o, ililipat ko yan. Ayan, ililipat ko dito. Bakit? Kasi ang kukunin naman natin yung output negative ng ating rectifier. So, dapat naka-forward pa rin tayo. Okay? Hindi dapat naka-reverse. Okay? So, dito na tayo ha. Yan o. Ito na tayo. Ayan. Ilalagay ko yun dito. Okay? Ilalagay ko yun dito. Then, pumunta tayo sa varistor. Ito. Yun. Meron, di ba? So, syempre dito wala yan. Kasi nasa sa isang linya yan. Ito. Yan. Okay, meron, di ba? So, mag-jump agad tayo sa rectifier. Dito tayo sa negative. Since na negative output ito, so, naka-negative output tayo. So, naka-forward bias tayo. So, pag nilagay ko yan dito, chinek ko yan dito, nilagay ko yung test rod, meron. Output DC, yung input DC, meron, 'di ba? Yan. Oh, 'di ba? Oh, yan. Kung iyan, yung isang linya kapag nagpumalo yan, meaning shorted ho yung ating rectifier ha. Oh, yan. So wala ho tayong pag-uusapan diyan. Input AC, output DC. Okay? Ito negative ha. Ito negative, positive. So kalagi naka-forward bias ho tayo. Okay? So pag natapos na ho tayo diyan, ang pangalawa ho nating i-check etong fuse. Yan, ito ho yun, oh. Okay, fuse, ito ho yan ha. Yan. Sundan nyo lang yung tutorial ko para hindi na kayo mahirapan. Sa mga no power ha, ito, yung fuse. Ayun, ito ho yun ha. Yan. So, check ko natin. Yan. Continuity pa rin tayo ha, times 1. Yun, buo pala. Pangatlo, i-check din natin ito. Ito. Ito at itong transformer. Yan. Check natin ha. Dapat naka-continuity pa rin tayo. Meron. Then, transformer tayo. Chopper transformer. Ito ha, ito. Okay? Check natin. Madali lang to mga kamaster. Yan. So, meron. So, pagkatapos nating ma-check ito, ang isusunod nating i-check, syempre, ito diode ho ito, mga kamaster. Baka isipin nyo, diode ho ito. Diode, alam ko, 5 volts ho ito. Ito ho yan. Yan. Okay? Diode ho ito ha. O yan, diode ho yan. May labo na mata ni kamaster. Basta diode ho ito ha. Diode. Okay, ito ho yun. Subukan natin ha. Ayan. Tatlo ho yan ha, tatlo ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tungkol sa bagay na yan,
Pinaghandaan ko na yan. Okay, so ito yung ano ha, ito yung ating diode ha. Yan, diode ho yan. Okay? So check na natin ha, ito. So itong positive test rod ko ilalagay ko dito sa gitna. Yan ha, gitna ha, yan. So yan, 1, 2, 3, 5 volts lamang ito, 5 volts. Yan. Okay? Ilalagay ko sa gitna. Tapos i-check ko yung nasa kaliwa. Meron. Nasa kanan, meron. Okay? Pero pagka kasi naka-forward tayo, pero pagka ni-reverse ko yan dapat wala siyang palo, okay? So, tatanggalin ko na ito. Yan. Ililipat ko naman tong negative ko dito sa gitna. Yun. Dapat wala ho siyang palo ha. Wala siyang continuity. Yan. Wala ha. Yan o. Okay. Tapos, ililipat ko sa kabila, sa kaliwa. Ayan. Wala ha. Yan o. Nanginginig. Okay. Ililipat ko. Yun. Wala. Yan. Wala ha. So, meaning ko ng ating diode mga kamaster. 5 volts lamang ko ito ang output niya. 5 volts. Okay. So, ang susunod nating i-check, ito na namang fuse papunta sa secondary, ito. Okay? Yan, ito ho yan. Yan, so good ho ang ating fuse. Okay? Good ang ating fuse. Fuse ho ito ha. Then lastly, ang ating i-check ay, since nga na ang problema ni sir ay wala daw display ito. No display. So, alin ba talaga ang problema na gugulahan si sir? No? Ito ba? Kasi kung ito lang ang problema, medyo may kamahalan sa kanila sa Tacloban. O ito. So parehas lang ho silang mahal sir, no? Kahit alin sa dalawa, parehas mahal. Pero magkagayon pa man, pinagkatiwala ho sa atin ito ni sir para makasigurado siya, ano ba talaga ang problema ka master? Kasi kung ipapacheck na raw sa ibang technician, baka daw, hindi naman natin sila kinokondem, pero baka daw kung ano yung mga sasabihin mga problema, baka daw lalabas, parang bumili na siya ng bago. Kaya pinadala ho sa atin to from Tacloban, mga kamaster. Okay? So kapag wala pa lang display, simple lang naman. Ang i-check nyo ito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pag walang display ha. Ngayon, pag wala namang switching, pag hindi gumagana yung mga fan, dito ka. Pag hindi gumagana yung compressor, dito ka banda mag-check. Pero pag hindi gumagana yung display, eto. Klaro? Pag hindi gumagana yung fan, yung mga sensor, dito ka. Yung ilaw, dito ka. Pero pag hindi gumagana yung itong display, dito ka. Mag-check sa tatlo na to. Okay? So, check na ho natin ito. Okay? Naka-forward ulit tayo. Ito transistor ho ito ha. Ayan. May tatlong pahaw ito. Ayan. Yun. Okay? Then yung sa gitna, dapat wala. Tama sabi mo. Yun. Good. Then, ang susunod natin i-check, itong filter capacitor na may value na 220 microfarad, 35 volts. Check na natin to. Ito. Capacitor na to. Kung good. Yun. So, good itong ating filter capacitor. Then, lastly, ito namang, fuse. Yan. So, i-check ho natin tong fuse. Ito ho yun, oh. Ito. Yan. Kapag ito good, yan, oh, pumalo. So, meaning, wala ho tayong problema, sir, no? Si Sir Rafael Villa Cortez. Wala ho tayong problema sa board. Tama sabi mo. O bukang nahugutan ng tinik si sir. So, wala ho tayong problema sa board. Maaaring ang problema ho ninyo, yung inyong display. No? Baka, alam mo na, kasi medyo may katagalan ito, yung refrigerator ni sir. Kaya, maaaring sira ng inyong display. Okay, so, para mapatunayan natin kung ano talagang problema, motherboard o yung display, pero napatunayan natin na wala hong problema dito sa display. Okay, paalala lang, kapag walang display ito, dito kayo mag-focus. Okay, pero pag walang hindi gumagana yung fan, hindi gumagana yung ilaw, yung mga sensor, yung door switch, dito kayo banda kasi sa switching ho ito, no? Ito rin ho yung nagsi-switch ng ito sa board, sa inverter board. Okay? Kung hindi ho ito magsi-switch, kung hindi gumagana ng compressor, dito ho kayo mag-focus. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan lang, oh. Yan lang mag-ikot-ikot, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung hindi gumagana yung compressor. Kasi, patay ho itong ating inverter board kung hindi naman mag-switch yung ating motherboard. Kaya nga ho tayo may 5 volts. Ito yung 5 volts na communication. Nandito ho yan, oh. Ito ho yan, oh. Yun. Okay, 5 volts ho ito, ha. Yan. Yung 5 volts communication na yan, ito yung nagbabato ng signal papunta dito sa ating papunta sa ating inverter board. Okay? So, kahit sabihin natin good itong ating inverter board, kung wala namang switching sa ating mga transistor, bali wala rin. Okay? So, i-set up ho natin ito. Tingnan ho natin, no, kung ano talaga ang problema. Kasi kapag hindi umilaw to, sablay si Kamaster. Okay, pero pag umilaw ho ito, may display, hindi ho sira yung motherboard mo, sir, ha? Isa natin. Yun, hindi ho sira motherboard mo. Okay? Kaganoon pa man, set up na ho natin. Lagyan na ho natin ng mga connection para malaman natin kung ano ang problema. Pero sa nakita natin kanina, ang may problema ho ay maaaring may problema ay yung kanyang display panel. Napapalitan naman ho ito, mga kamaster. Napapalitan naman ho ito. Okay? So, set up na natin to para mapaandar natin. Okay? Para mapaandar natin. Yun.
Bang kulang. Ayan. Ano pa ba, wala na? Ayan, okay na. Ito pa. Setup natin para pag umandar to at nagkaroon ng power dito sa sa iyong panel, sa panel natin, meaning may problema ko talaga yung inyong panel board, yung display. Okay? Saan na ba yung ibang connection? Lang, hanapin natin ibang connection, nawawala yata, umuwi na. Ay, ito. Ito po ay galing pang Tacloban City, mga kamaster. Madali lang mag-check na ito ha, pagka ganito. Basta pag walang display, alam niyo na kung saan kayo pupunta dito sa tatlong parts na to. Okay? Transistor, tapos yung sumusupply na filter capacitor sa ating display, sa ating buzzer. So, yan. Tapos itong ating fuse. Yun lang, simple lang. Okay na? Okay na ba? Paputokin na natin. Ito. Ayan. Kailangan nyo makita ha. Yan. Yan. Nakakabit na yung ating compressor ha. Yun. So, i-plug na natin. Tanggalin muna natin sa anto. Yun. Asan na ba yung plug? Ayan ha. Mga kamaster, yun o. Naka-ready na ba lahat? Baka hindi pa ready. Yan. Tingnan natin. Okay. Naka-ready na lahat. On na natin. Kapag hindi umilaw yan, sablay si kamaster. Pero pag umilaw yan, meaning walang problema sa motherboard mo sir ha. May problema lang sa inyo yung panel mo. Okay. On na natin. Yun, nakauna. O yan, Super lamig ho yan. Para kayo nasa Alaska. Ayan mga kamaster, no? Ayan, oh. May ilaw, sir, oh. Okay, so meaning, maliwanag pa sa, malinaw pa sa tubig kanal na talaga ang may problema sa inyo, sir, ay yung inyong panel, mga kamaster. Kasi, tingnan mo, gumagana, ho. Ayun, so gumagana siya, malinaw pa sa tubig kanal na, ulitin ko, na ang may problema dito ay yung inyong panel board at walang problema sa inyong inverter board at wala rin problema sa inyong motherboard kasi nga ho, madali lang naman ho mag-identify ng problema kapag wala itong display. Dito lamang ho kayo mag-ikot-ikot sa tatlong parts na yan. Okay, yan. Since na may na gumagana na, di ba? Napatunayan natin na talagang good ang ating motherboard, mga kamaster. Okay, so kay Sir Rafael dyan, mga kamaster, wala hong problema sa inyong motherboard, sir. Bagkus, ito lamang ho yung problema ng inyong refrigerator. Kasi nga ho, yan, buo yung ating mga parts dito. Paalala sa mga technician, sundan nyo lang ho yung tutorial ko. Kapag walang display, it's either sira ang transistor, sira ang filter capacitor, sira din yung fuse, o sira yung panel mo. Okay? So napapalitan naman ho itong tatlo na yan kung sakali. Okay? Pero pag walang switching, hindi gumagana ng compressor, dito ho kayo mag-focus. Yun dito banda. Okay? So klaro na ha, malinaw na. Yan mahataw na siya, mahataw. Okay na, malinaw. Malinaw na mga kamaster, Sana nakatulong itong munting video naman nating ibinahagi sa ating mga kababayan technician kung paano mag-troubleshoot ng walang power. Iwan mo na lang, baka may ibang sira pa para makita namin, magawa namin. Balikan mo na lang. Okay, ano ang may problema? Motherboard o panel, mga kamaster, okay? Tama sabi mo. Patunayan natin na may problema, hindi motherboard kundi may problema yung panel ng refrigerator ni sir, mga kamaster. Klaro na ha, okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.